Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Larry. Bueno, basahin na natin ang liham ni Larry. Dear Kuya Peles, isa lamang po ako sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyo dahil parang palipasan ko na rin ang oras ang pagkikinig ko. Lumiham po ako kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Larry, 27 taong gulang. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Talaga bang hindi na magbabago yung pasya mo, Amy? Decidido ko naman talaga. Oo, Dong. Ito lang ang alam kong paraan para pareho na tayong tahimik at panatag ang kalooban. Ang totoong gusto kong malaman, Amy. Anong ibig mong sabihin, Dong? Baka naman may iba ka na dyan. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Dong, hanggang ngayon, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Masakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito, Amy. Pero wala na akong magawa. Dahil susundin ko yung gusto mo. Baka naman masakit ang loob mo sa akin, Dong. Naiintindihan kita. At wala na akong magawa kundi sundin ang gusto mong mangyari. Dong, patawarin mo sana ako, ha? Hindi na kailangan humingi ka ng tawad sa akin. Gaya ng sinabi ko sa'yo, naiintindihan kita. Malaki din ang kasalanan ko sa'yo at pagkukulang ko. Dong, sana matagpuan mo na yung babaeng para sa'yo. Sana matagpuan mo na siya. Ganon din ako sa'yo, Amy. Sana matagpuan mo rin ang lalaking para sa'yo. At sana tuluyan ka ng lumigaya. Nagtatako ko sa inyong mag-asawa, anak. Kung bakit kayo naghiwalay na dalawa. Wala naman akong nakikita sa pagsasama ninyong dalawa. Inay, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam, Inay. Anong ibig mong sabihin, ano? May problema po kami sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Ha? Ano yan, anak? Maaari ko bang malaman kung ano yon? Pasensya na ho kayo, Nay. Hindi na siguro kailangan na sabihin ko pa sa inyo. Bakit ba? Ano talaga ang dahilan? Bakit kayo naghiwalay na dalawa? Nay, tapos na sa amin ang dalawa. Tapos na kaming dalawa. Kaya nga po kami naghiwalay eh. Ay, naku. Hindi ko kayo maintindihan na mag-asawa. Ang ibig mong sabihin, ang paghiwalay ninyo na ang solusyon sa problema nyo, ganun ba? Ganun na nga po, Inay. Yun lang ang alam kong solusyon. Para maghiwalay kami. Wala lang iba.
masaya ako, Tess. Dahil pumayag ka na magsama na tayo. Talagang mahal kita, Dong. Pumayag akong magsama tayo. Kaya wala kang dapat alalahanin sa akin. Kung sakali mo na dumating ang panahon na magsisi ka, sabihin mo lang sa akin. At nakahanda akong palayain ka. Sa palagay ko, Dong, hindi mangyayari yan. Dahil mahal kita. Alam mo, yan din ang sinabi sa akin ng dating asawa ko eh. Anong ibig mong sabihin, Dong? Wala, Tess. Huwag mo lang isipin ang sinabi ko ngayon. Wala. At teka nga pala, Dong. Baka ayaw sa akin ng tatay mo. At tutol siya sa pagsasama natin. Wala namang problema kaya tayo eh. Kung sakaling magsama tayo. Kaya, huwag kang mag-alala. Kung maaari sana, ayaw ko sanang payagan ng pagsasama ninyo ng Dong na yon. Kaya lang, alam ko na mahal mo siya. Kaya pababayaan ko na kayo. Salamat naman ho at naintindihan ninyo kami, Itay. Salamat po. At ang dalangin ko, sana anak, hindi ka nagkamali ng desisyon mo. Itay, mabuting tao naman po si Dong eh. At alam kong hindi niya ako pababayaan. Dahil mahal niya ako. Ang ipinagtataka ko lang, bakit sila naghiwalay na mag-asawa kung mabait siya? Ewan ko rin, Itay. Hindi ko rin alam. Pero talaga bang desidido ka nang makisama sa kanya? Opo, Itay. Susubukan ko ho. Sige, ikaw ang bahala. Basta ang masasabi ko lang sa iyo, anak, dahil pinasok mo yan, huwag mo akong sisisihin kung ano man ang kahihinatnan ng lahat. Opo, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Believe din naman ako sa iyo, Tess. Ginusto mo ang anak ko kahit alam mo na may asawa siya. Alam niyo, Aling... Inay na itawag mo sa akin dahil magsasama na kayo ni Dong. Hindi ba? Sige po, Inay. Kayo po ang bahala. Alam niyo, hindi naman po mahirap mahalin si Dong eh. Mabait po siya. Siya nga pala. Hindi ba nagalit ang itay mo nang malaman niya na makikipag-live-in ka sa aking anak? Hindi naman po. Naintindihan po nila ako, Inay. Mabuti naman kung ganun. Abay, kung ibang magulang yan, ay siguradong pagagalitan nilang kanilang anak, lalo na at may asawa si Dong. Ipinaliwanag ko po sa kanila at naiintindihan po nila. Ay, alam mo, hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit sila naghiwalay na mag-asawa. Ang ibig ninyong sabihin? Pati kayo ay hindi ninyo alam ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng manugang ninyo? Talagang hindi. Ayaw naman nilang sabihin sa akin eh. Kaya hindi ko na pinilit na malaman pa. Naghiwalay sila, kuya, ng kanyang asawa. At hindi din namin alam ni inay kung bakit sila naghiwalay. Kuya, hindi naman kasal sina Kuya Dong at ang kanyang asawa. At sa kasayang palad, kuya, hindi sila nabiyayaan ng anak. At hindi nagtagal, kuya, nakahanap muli si Kuya Dong ng kanyang kinakasama.
at inuwi dito sa aming bahay. At kaya minsan, kuya, ay Larry, anak, ilang araw ba ang bakasyon mo dito sa atin, ha? Hindi na po ako babalik sa trabaho ko, inay. Aba, bakit? Umalis na ako sa trabaho ko. Bakit nga? Nakakabisit na kasi inay. Ang daming sip-sip ngayon. At isa pa, magulo na dun sa pinagtatrabahuan kong kumpanya. Oh, anong plano mo ngayon? Magtatambay ka na lang ba? Ganun ba? Hindi naman po, inay. Siyempre, maghahanap ako dito ng trabaho. Ang akala ko ayaw mo na magtrabaho. Inay, sino ba yung babaeng nandito sa bahay natin? Kuwan, kinakasama ng kuya Dong mo, anak. Bakit po ba, inay? Anong nangyari sa kanila ng asawa niya? Naghiwalay na sila ng ate Ivy mo. Tess, alam mo, eto na yung matagal ko nang hinihintay. Ha? Anong ibig mong sabihin, Dong? Magtatrabaho ko sa ibang bansa, Tess. Ha? Paano yan? Di magkakalayo tayo. Tess, pangarap ko ito. At ang kumpanya, ang gagasto sa akin. Kaya, ayaw ko nung pakawala nito. Iwanan mo ko. Malulungkot ako. Tess, para din sa atin itong dalawa. Para makapag-ipon tayo. Parang hindi ko yata kayang lumayo ka sa akin Tess, madali lang namang hintayin yung 2 taon Ha? Wag mo na kayang ituloy. Ang plano naman yan. Hindi pwede, Tess. Pagkakataon ko na ito, tutuloy ako sa ibang bansa. Bakit ganun, inay? Pag-uwi ko, may anak na si Tess. Oh, bakit anak? Hindi ka ba masaya na may anak na kayo ni Tess? Ayaw mo dyan, may anak na kayo. Pero inay, alam ko na hindi ako ang ama ng batang yan. Hindi ho ako. Anong ibig mong sabihin, Dong? Mayroon ba akong dapat malaban, ha anak? May inililihim ka ba sa akin? Inay, may ipagtatapat ho ako sa inyo. Na ngayon nyo lang malalaman. Ha? Ano yun, anak? Inay, isa ho akong baok. At kailanman hindi ako maaaring magkaanak. Ano? Oo, inay. Kaya sigurado ako na hindi ako ang ama ng batang yan. Hindi ho ako, inay. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Inay, yun ho ang dahilan kung bakit kami naghiwalay na 2 ni Amy. Dahil sa hindi ko siya mabigyan ng anak. At pinalaya ko na siya. Yun pala ang dahilan. Kaya kayo naghiwalay na 2. Oo, inay. Ngayon, papaanong magiging anak ko ang batang yan? Sino ang ama niya ni inay? Sino? Lare, ngayon at tayong 2 lang ang naririto sa bahay. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Ang totoo, Lare. Ano po yun, inay? May relasyon ba kayo ni Tess? Ha, Lare? Meron ba? Ano, sabihin mo sa akin. Sasabihin ko na po sa inyo ang totoo, inay.
Meron po. Walang hiya ka. Inay. Pati kapatid mo, tinalo mo. Sinong ama ng batang yon? Ikaw ba? Opo, inay. Ako ang ama ng bata. Bakit mo nagawa sa kuya mo ito? Nag-traidor ka sa kuya mo. Nung panahon na wala kasi si Kuya Dong, natukso kami sa isa't isa ni Tess. Hindi na namin maiwasan ang isa't isa. Umiwas ka na sana. Iniisip mo sana ang kuya mo. Paano kung malaman ng kuya mo ito? Baka kung ano pa ang magawa niya sa iyo. Inay, Ano bang pumasok sa ulo mo, ha? Sana sa ibang babae na lang para walang problema. inay, ang gusto ni Tess ay umalis na kami dito para maiwasan na ang malaking gulo. Ano bang gagawin ko, inay? Ano? Walang nangyaring komplotasyon sa aming magkapatid, kuya. Dumating si kuya na parang walang nangyari. Lingid sa aking kuya, nag-usap pala si Inayat ang aking kuya. At tinatanong niya kung sinong ama ng anak ni Tess. Walang masabi, kuya, ang inay dahil hindi rin niya pinagtapat sa aking kuya. Ito ngayon ang malaking problema ko, kuya. Paano kung malaman niya na ako pala ang anak ng anak ni Tess? Natukso kaming dalawa, kuya, habang nasa ibang bansa si kuya. At ngayon ay namurong problema ko, kuya, na baka malaman ni Kuya Dong na ako pala ang ama ng bata. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Larry. Alam mo, Larry, talagang malaking problema yan dahil bakit mo kasi pinakialaman ang kinakasama ng kuya mo? Matagal na ilinihim ninyo. Ngayon, nag-aalala ka kung baka malaman ng kuya mo na baka ikaw o ikaw ang alma ng bata. Talaga malaking problema yan. Sana, Larry, dahil ang daming babae naman dyan, bakit hindi na lang sa ibang babae? Yung kinakasama pa ng kuya mo, tinalo mo. Siguro walang sinasabi yung mga tao dahil baka ang iniisip nila bago umalis yung kuya mo buntis yung si Tess. Kaya parang walang nangyari. Pati yung nanay mo siguro hindi na nagtanong, pero laking gulat niya lang yan nung pagdating ng kuya mo pinagtapat na hindi siya pwedeng magkaanak dahil isa pala siyang baho. Ngayon, ang problema mo, baka malaman ng kuya mo ngayon na may relasyon pala kayong dalawa ni Tess. Alam mo, total hindi naman sila kasal na dalawa. Ipagtapat nyo na lang kaya sa kuya mo. Total, alam kong baka maintindihan niya kayo dahil tingnan mo yung nangyaring una. Pinalaya yung asawa niya. Yung kinakasama niya, dahil hindi naman pala sila kasal, nag-usap sila ng masinsinan at naghiwalay sila. Baka sakali muli, makiusap kayo. Kayong dalawa ni Tess, humarap kayo sa kuya mo at ipagtapat ninyo ang nangyari. Aminin mo na ikaw ang ama ng bata. Baka sakali na maintindihan ni Dong yung sitwasyon ninyo. Total, magkapatid naman kayo. At kung mag-uusap man kayo, maaaring tawagin mo yung nanay mo para kayo mag-usap. Siguro naman maintindihan ng kuya mo yan. Tuwal, hindi naman sila kasal. At nandyan na yan.
Inaamin mo naman na talagang sa'yo ang batang yan. At sabi pa ni Tess, lalayo na kayo. Mag-usap muna kayong magkapatid. Ayusin niyo muna ang problema yun bago kayo umalis. Kasi kung dyan din kayo titira sa isang bubong, malamang baka may mangyaring hindi maganda. Mas mabuti na lang siguro kung masabi niyo yun sa kuya mo at magkaayos kayo. Maghanap na lang siguro kayo ng ibang matitirahan nang sa ganoon ay maiwasan na yung ibang mangyari na sa inyong magkapatid. Ito lang siguro ang gawin mo, Larry, at sana ay maintindihan ka ng kuya mo sa nangyaring yan. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Larry, at naway kahit paano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.